Isipin lamang, pagkalipas ng mga taon ng pangangarap tungkol sa sandaling iyon, ang pinakahihintay na romantikong paglalakbay sa Turkiye ay nagiging isang tunay na bangungot para sa isang mag-asawa na nais lamang na muling mabigyan ang kanilang pagnanasa. Ngunit kapag binuksan ng asawa ang pintuan sa silid ng hotel, nahaharap siya sa isang eksena na pinupukaw ang kanyang dugo, ang kanyang biyenan, komportable na naka-install sa kama na dapat na mag-isa. At ang asawa? Kinokontrol lamang niya ang kanyang mga balikat hanggat maaari. Hoy, ang aking ina ay nararapat na magpahinga din. Mas masahol pa, mayroon ka pa ring nerve upang iminumungkahi na ang iyong manugang na babae ay natutulog sa isang kama ng kampo, na parang ito ang pinakalohikal na pagpipilian sa mundo. Payagan akong sabihin sa iyo ang kwentong ito na gagawing isipan mo kahit na ang pinakasagradong relasyon sa pamilya. Sapagkat kung ano ang tila isang simpleng plano sa bakasyon ay naging isang labanan para sa teritoryo, paggalang at, higit sa lahat, dangal. Nagsimula ang lahat sa kaguluhan ni Lydian, na naghahanda ng kanyang mga bag na may isang sparkle sa kanyang mga mata na ang mga naghihintay lamang ng isang espesyal na sandali sa loob ng mahabang panahon alam. 3 taon ng pag-aasawa, 3 taong gawain, 3 taon ng pakikinig sa hindi hinihinging payo ng biyenan kung paano isison ang isang simpleng ulam. Ito ang unang paglalakbay ng mag-asawa ng walang pagkakaroon ni Donna Nona, ang matriarch na naisip na ang kanyang opinyon ay batas. Save ni Lydian ang bawat sentimo sa 8 mahirap na buwan na naghahati sa kanyang sarili sa pagitan ng pagbabangko sa araw at pribadong klase sa gabi. Samantala, si Maximo ay nag-ambag lamang ng 3 ng halaga, na nagbibigay katwiran sa kanyang sarili sa financing ng kotse na parang hindi gaanong mahalaga ang mga bayarin ng kanyang manugang. 1 linggo bago sumakay, nagsimulang magtanong si Donna Nona ng detalyadong mga katanungan, pangalan ng hotel, oras ng paglipad, itineraryo ng ekskursyon. Si Lydian, naively, ay naisip na ito lamang ang pagmamahal ng isang nag-aalala na ina. Hanggang sa paliparan, ang katotohanan ay lumabas tulad ng isang balde ng malamig na tubig. Doon siya, Donna Nona, na may maleta ang laki ng puno ng pirata, na nakasuot ng isang mainit na kulay, rosas na sangkap na nabulag kahit na ang mga ilaw sa lobby, na sumisigaw ng Maximinho. Na parang siya ang kalaban ng isang opera sa sabon ng Mexico. Maswerte ako na nakarating ako doon sa oras, idineklara niya, habang ang kanyang manugang ay paralisado ng pagkabigla. Si Maximo, kinakabahan, sinubukan na ipaliwanag na ang kanyang ina ay bumili ng isang huling minuto na tiket. Ano ang isang pagkakaisa, di ba? Sa parehong hotel. Sinubukan pa rin ni Lydian na umasa, ngunit ang aming silid ay para sa 2 tao. Ang sagot, isang nakabababang alon ng kamay, may malalaman tayo doon. At kaya nagsimula ang paghihirap. Sa buong paglipad, binubuo ni Donna Nona ang atensyon ng mga dumalo sa paglipad. Pinuna ang pagkain na parang siya ay isang Michelin taster at inihayag ang kanyang mga plano sa bakasyon ng malakas na parang nasa isang palabas sa to. Si Maximo, napahiya, alam lamang kung paano magbulong ng pasensya sa kanyang asawa na nangangako na lahat ay mayayos doon. Ngunit dumating sa hotel, ang sitwasyon ay lumala lamang, si Donna Nona ay manghang, book ang silid sa kanyang sariling pangalan na nagbabayad ng higit pa upang maging pangunahing panauhin. Ngayon, sila ay mga panauhin lamang. Sa iyong sariling honeymoon. Nang buksan niya ang pintuan ng silid tulugan, nakita ni Lydian ang kanyang biyenan na nakahiga sa dobleng kama, napapaligiran ng mga bote ng gamot na parang siya ay naglalakad na parmasya. Mayroon akong radikulitis, kailangan ko ng isang disenteng kama. Kayong mga kabataan ay maaaring hawakan ang sahig, ipinahayag niya na nagtuturo sa isang nakama sa sulok. Ito ang huling dayami. Nadama ni Lydian ang kanyang pigsa ng dugo, siya, na nagpawis ng bawat dolyar ng pangarap na iyon, ay dapat bang matulog sa sahig. Tulad ng kung hindi iyon sapat, kinuha din ni Donna Nona ang banyo, na kumakalat sa kanyang mga gamit na parang siya ang may-ari ng lugar, na iniwan ang kanyang manugang na isang maliit na sulok para sa kanyang sipilyo. Sa beach, inilaan ng biyenan ang pinakamahusay na mga kama na may mga tuwalya mula sa madaling araw. Sa restaurant, inutusan niya ang pinakamahal na pinggan at nakalimutan ang kanyang pitaka sa silid. Pinilit ang Maximo na magbayad, kasama ang pera na save nila para sa mga biyahe at souvenir. Nakita ni Lydian ang kanyang pagtitipid na natutunaw,
habang ang kanyang asawa ay nag-iikot lamang na paulit-ulit tulad ng isang loro. Matanda siya, hindi niya mapigilan ang pagbibilang ng pera. Ang gatilyo ay dumating sa spe. Sa wakas ay pinamamahalaang ni Lydian na makakuha ng isang lugar para sa isang masahe, nangangarap ng isang oras ng kapayapaan. Ngunit nang siya ay dumating, natagpuan niya si Donna Nona na nakahiga sa kahabaan, na may pinakadakilang kalmado sa mundo. Inayos ko ang iyong appointment. Ang aking pananakit ay mas kagyat. Sobrang dami nito. Tumakas si Lydian, ang luha na dumadaloy ng hindi mapigilan hanggang sa natagpuan niya ang kanlungan sa isang desyerto na sulok ng beach. Doon ay nakilala niya si Helena, isang psychologist mula sa Moscow na may malugod na ngiti at direktang payo. Ang mga taong tulad nito ay naunawaan lamang sa pamamagitan ng lakas. Gumamit ng kanilang mga sandata laban sa kanilang sarili. At nagpasya si Lydian na oras na upang baguhin ang laro. Nang gabing iyon, habang ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa ay ginulo sa hotel party, kumilos siya. Kinolekta niya ang lahat ng mga bagay ni Donna Nona, maingat na naka-pack ang mga ito sa maleta at iniwan ito sa labas ng silid. Ang camp bed ay ibinalik sa pagtanggap. At nang bumalik ang duo, nahanap nila ang pinto na naka-lock, kasama si Lydian na nagpapanggap na natutulog sa malakas na tunog ng tsi. Ang mga hiyawan, ang pagsuntok sa pintuan, ang mga banta walang nakatulong. Ginugol nila ang gabi sa lobby, sa hindi komportable na mga sofa, habang nasisiyahan siya sa katahimikan na may utang siya. Sa agahan, dumating si MC mo kasama ang lahat, na wala mo ang iyong kahihiyan. Ngunit pumiti lang si Lydian, kumakalat ng mantikilya sa tinapay, at nakalimutan mo kung sino ang nagbabayad para sa lahat ng ito. Sinubukan ni Donna Nona na mag-apela sa awa ng mga empleyado, ngunit malinaw ang manager, ang silid ay nasa pangalan ni Lydian, at nagpasya lamang siyang pumasok. Ngunit nagbabayad ako ng labis, sigaw ng biyenan. Hindi regular na pagbabayad, ma'am. Ang pera ay ibabalik, sagot ng lalaki, nang hindi sinasadya. Ang susunod na 3 araw ay ng Cold War. Si MC mo at Donna Nona ay lumipat sa ibang silid, sa kanilang gastos, syempre, at nagsimulang huwag pansinin si Lydian na parang hindi siya nakikita. Ngunit para sa isang beses, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay mayroon siyang Helena at ang kanyang mga kaibigan na nagdala sa kanya sa mga biyahe sa Yete, mga hapunan ng kandlelit at mga sayaw na gabi. Natuklasan ni Lydian, huli na, kung paano ang kanyang paglalakbay ay dapat na libre, magaan at, higit sa lahat, sa kanya. Hanggang, sa huling gabi, nagpasya si Donna Nona na maihatid ang pangwakas na suntok. Pag-inom ng sobrang alak, lumapit siya sa mesa kung saan kasama ni Lydian ang kanyang mga bagong kaibigan at nagsimula ng isang iskandalo na karapat, dapat ng isang parangal para sa Best Actress. Tinanggap kita tulad ng isang anak na babae at itinapon mo ako sa kalye. Sumigaw siya, kapansin-pansing. Si Lydian ay hindi man tumingala mula sa kanyang matamis na paggamot, anak na babae, huwag magnakaw ng mga sandali ng ibang tao. Nakasigaw ka sa aming mga plano, bumili ng isang tiket sa tuso at sinira ang aming paglalakbay. Hindi iyon pag-ibig, ito ay pagsalakay. Itinaas ni Donna Nona ang kanyang kamay upang sampalin siya, ngunit mahigpit na hinawakan ni Lydian ang kanyang pulso. Hindi ko inirerekomenda ito, anya, mababa at matatag. May mga kamera sa lahat ng dako. Ang pag-atake sa mga turista ay isang seryosong bagay. Sinubukan ni MC mo na makagambala, ngunit ang isang solong hitsura mula sa kanyang asawa ay gumawa siya ng pag-urong. Sa unahang pagkakataon, nakita niya ang babaeng ikinasal niya, hindi isang masunurin, ngunit isang leon na handa na ipagtanggol ang kanyang teritoryo. At sa gayon, sa pagitan ng mga humahanga na hitsura ng iba pang mga kababaihan, at ang napahiya na katahimikan ng mga empleyado, naintindihan ni Lydian na ang ilang mga laban ay nagkakahalaga. Hindi sa puot, ngunit walang paggalang. Dahil ang mga bakasyon ay hindi lamang tungkol sa mga beach at araw, tungkol sa pagpili, araw-araw, hindi pinapayagan ang sinuman na mapurol ang iyong lumiwanag. Hindi man sa ilalim ng gis ng pamilya. Hindi nangangailangan ng tulong si Lydian. Bumalik sila sa Moscow sa iba't ibang mga flight, sadyang naantalan niya ang kanyang tiket sa isang araw. Hindi dahil sa takot, ngunit wala sa diskarte. Kailangan niya ang mga 24 na oras na layo upang huminga,
upang marinig ang kanyang sariling mga saloobin nang walang etyo ng mga kahilingan ng ibang tao. At ito ay sa katahimikan na ito, sa pagitan ng isang malungkot na cave, at ang view ng lungsod sa pamamagitan ng window ng hotel, na ginawa niya ang desisyon na magbabago sa lahat. Nang siya ay sumakay, hindi siya pumunta sa apartment na ibinahagi niya kay Simo. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Kailangan ko ng oras upang maunawaan kung nais kong magpatuloy sa isang tao na hindi alam kung paano ipagtanggol ang kanyang asawa. Sinabi ko sa kanya sa telepono na may katahimikan na naiwan sa kanya ng walang mga argumento. Nag-reaksyon si Maximo. Laging, una sa pagkagalit, pagkatapos ay may walang laman na mga pangako na makipag-usap kay nanay. Ngunit ang pag-usap ay hindi nangyari. Si Nona Arkadievna, kumbinsido na siya ang biktima sa kwento, hiniling na agad na hiwalayan ng kanyang anak na Ingrid. Samantala, inilipat ni Lydian ang kanyang mga piraso sa katahimikan. Sa pamamagitan ng kapwa-kaibigan, natuklasan niya ang isang nakakatakot na pattern. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinira ng kanyang biyenan ang mga relasyon ng kanyang anak. Ang unang nobya ay tumakas sa 1 linggo bago ang kasal. Ang pangalawa ay tumagal ng 6 na buwan. Si Lydian ay pangatlo lamang sa isang listahan na lumaki kasama ang kasiyahan ni Simo. Makalipas ang 1 buwan, lumitaw siya na nanghihinayang, nanunumpa na magbabago siya, na magrenta siya ng isang apartment, na puputulin niya ang pusod. Tahimik siyang nakinig at nagpataw ng isang kondisyon, therapy sa mag-asawa. Kung nais mong i-save ang kasal na ito, patunayan na handa kang magtrabaho para dito. Tinanggap ni Simo hanggang sa unang pagpupulong sa psychologist. Kapag ang propesyonal na may kirurhiko na pagkain ay itinuro ang kanyang kawalang hanggan at pag-asa sa ina, sumabog siya. Hindi ko hahayaan ang isang estranghero na sabihin sa akin kung paano mabuhay. Sigaw niya. Kung hindi ako tinanggap ng asawa ko tulad ko, iyon ang problema niya. Hindi nagtalo si Lydian. Nilagdaan lamang niya ang mga papeles ng diborsyo. Ang proseso ay mabilis, halos burokrata. Walang mga bata o makabuluhang mga pag-aari na hatiin. Ang maliit na labanan ni Simo ay para sa kalahati ng gastos ng paglalakbay sa Turkey, hanggang sa ipinaliwanag ng kanyang abogado na, nang walang patunay, wala siyang pagkakataon. Si Lydian, sa kabilang banda, ay pinanatili ang bawat resibo. Sa korte, sinubukan ni Nona Arkadievna na gawing isang teatro ang mga akusasyon, ngunit pinutol ng hukom ang kanyang mga dramatikong tirada na may tuyo, tumuon sa mga legal na katotohanan. Makalipas ang 1 taon, nakilala ni Lydian si Elena, ang psychologist ng resort, sa pamamagitan ng pagkakataon sa isang bookstore. Kumusta ang buhay ng kasal? Tanong ng therapist. Wala na akong buhay na may asawa, sagot ni Lydian, na may isang ngiti na hindi nag-aalinlangan. At hinalinhan ako. Pinag-usapan niya ang diborsyo, ang bagong posisyon sa isang multinasyonal, mga klase sa Ingles at ang mga plano na manirahan sa labas ng bansa. Nakinig si Elena, nasiyahan. Alam ko mula sa simula na hindi ka ang tipo na yumuko. Kailangan mo lang ng oras upang makita iyon sa iyong sarili. At Maximo. Tumawa si Lydian. Nakatira siya kasama ang kanyang ina, syempre. At patuloy siyang nabigo sa mga relasyon. Sa 40 taong gulang, siya pa rin ang walang hanggang batang lalaki na si Nona Arkadievna ay manipulahin na nakakatakot sa sinumang babaeng nangahas na hamunin ang kanyang kontrol. 2 dekada nang ipinataw sa sarili na kalungkutan na nakilala bilang ipag-ibig ng ina. 2 taon pagkatapos ng diborsyo, ikinasal muli ni Lydian, sa oras na ito sa isang tao na nagbabayad ng sariling mga bayarin, gumawa ng kanyang sariling mga pagpapasya, at hindi na hiniling ang kanyang ina na mabuhay. Ang seremonya ay intimate nang walang pagtatangi. Ang honeymoon, 2 lang ang mga ito sa Maldives. Walang mga hindi ginustong mga panauhin, walang mga drama sa pamilya. Nalaman ni Simo ang tungkol sa balita mula sa isang ikatlong partido at sinubukan na tumawag sa ikbatiin, ngunit tinanggal na ni Lydian ang kabanatang iyon ng kanyang buhay, kasama ang numero ng telepono. Sinasabi pa rin ni Nona Arkadievna sa kanyang mga kapitbahay tungkol sa Ingrid na sumira sa kanyang anak. Ang mga kapitbahay gayunpaman hindi na makinig. Lahat sila ay may sariling mga kwento ng mahirap na manugang na babae at hindi masisira sa mga biyenan. Samantala, si Simo ay patuloy na naghahanap ng kika ng babae, ang
ibig hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang nakagagalit na ina. Ang paghahanap, tulad ng inaasahan, ay walang katapusan sa paningin.